Narito na po ang ating Bible character of the day na si Demas. Una po siyang natalakay sa Biblia bilang kasama ni Apostol Pablo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tinawag si Demas na kamanggawa ni Pablo o katuwang sa ministeryo. Maituturing si Demas na tapat at mapagkakatiwalaan lingkod ng Kristyanismo. Actually, alam nyo, very rare siyang na-mention sa Bible. I think kung tama yung pagkakabasa ko, 3 beses mo lang siya mahahanap o yung kanyang pangalan na mention sa Biblia. Alam nyo, di ba sabi nga ni Apostol Pablo, talagang kasama siya, di ba? Kasama siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero alam nyo ho, nung tumindi na, no, maituturing si Demas na tapat at mapagkakatiwalaan, na lingkod ng Kristyanismo. Pero, ayan, baka makarelate po ang marami sa atin. Nang tumindi ang pag-uusig sa mga Kristiyano sa panahon ni Emperor Nero, maraming mananampalataya ang pinahirapan. At isa na riyan si Apostol Pablo na ipinakulong. Pero dagdag pa sa bigat ng pasanin ni Pablo ang pag-iwan ni Demas sa kanya. Kumbaga parang nilaglag, niiwan. Mauna na ho ako, sige dyan na ho kayo. Ayon sa isang talata sa Biblia, iniwan ni Demas si Pablo dahil iniibig niya ang sanlibutang ito. Yun yung pagkakasabi umano ni Apostol Pablo. Maaaring ito ay tungkol sa mga makamundong bagay o takot sa ginagawang pag-uusig sa mananampalataya ng mga panahon na iyon. Pastor Chris, dito sa kwento ni Demas, mas pakidetalye nga po yung role ni Demas bilang kasama ni Pablo sa pagbabalita ng salita ng Diyos. Alright, kung mapapansin po natin, no, yung pangalan mismo ni Demas, gaya ng binanggit niyo, Cheryl, is that talagang hindi siya masyadong ganong kilala sa Christian world, and that is why yung mga ganong klaseng tao, sa totoo lang, I found the Bible fascinating. Yung mga hindi masyado nababanggit, kahit maliit na portion lang, ang dami po natin matututunan. Kaya ito kay Demas po, bigyan ko lang kayo ng specific na verses, itong dalawa na to, top 2, na gusto ko pong banggitin sa Philemon chapter 1 verse 24. Sabi dito, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. So ibig sabihin, si Demas po ay co-laborer in Christ ni Apostol Pablo. So kung sa present time po, nasa ministry po ito, Miss Cheryl, at maaari, nagsiserve talaga din sa church. Kung hindi man sa loob ng church, sa labas ng church, baka missionary to, itong present time, di ba, nagpipreach din, kasama ng pastor. And pangalawa, in Colossians chapter 4 verse 14, sabi ito, our dear friend Luke the doctor and Demas send greetings. So, ibig sabihin, si Demas po, talagang nakakasama niya rin itong mga spiritual leaders na kilala natin sa salita ng Diyos. So, si Luke, ako ini-imagine ko baka hindi nga lang si Luke maliban din kay Paul nakakasama nito ni Demas. So may proximity sa mga leaders during New Testament. And kung makikita po natin, isa sa very much challenging which nabanggit po kanina ni Miss Cheryl is that si Demas po ay at some point nagkaroon ng desertion. So bakit? Ano po ang nangyari? In 2 Timothy chapter 4 verse 10, bigyan ko lang po kayo ng context. For Demas, ito napakaganda nito, baka makarelate ka po dito. Because he loved this world, has deserted me, sabi ni Paul. Sakit and has naman gone, nun. oh nga, and has gone to Thessalonica. So, bakit? Ang tanong, no? Yung ganun palang may relasyon na sa Panginoon, yung ito palang may mga nakakasama ng mga spiritual leader, ito nang nagsiserve, pwede pa rin pala talagang mawala kay God. Hindi pong, di ba? Nakaka-relate tayo yan ngayon. Akala ko ba solid tayo? Yun. Ano nangyari? Di ba? Yun ang matindi dun. Sinasabi na, hindi, okay tayo magkasama dito. Kahit saan tayo pumunta, anuhin natin to. Gagawin natin to sa mga with your friends, di ba? Sa mga maybe your partners, karelasyon. Pero at some point, talagang nag-iwanan na lang o naiwan. So, itong si Demas, after niyang iniwan si Pablo, ano pong
Anong nangyari sa kanya? Well, kung titignan po natin sa salita ng Diyos, ang nangyari is, nung nagkaroon ng desertion, nagpunta po siya sa Thessalonica. Ano bang meron? Para lang din maintindihan natin. Ano Ano bang ba? meron sa Thessalonica? Now, ang Thessalonica po, kung mapapansin natin, ito po ay ang sentro ng Macedonia. So, ibig sabihin, marami pong negosyo, kalakaran sa lugar na to, which boom yung economics, and talaga makikita natin, may wealth doon. Kaya sa nakikita ko, si Demas, naging attractive sa kanya tong lugar na to, kaya doon siya pumunta. Kaya nga sabi doon, love this world eh. Merong nag-pull sa kanya towards doon sa lugar na yon, because maaaring ang hinabol niya is yung comfort na inconvenience, dahil right this very moment si Apostol Pablo po ay nakakulong. Sila po ay nagbi-mission at nakita niya yung hirap, may persecution, merong challenges kumbaga. Pero siguro naisip niya, dito na lang ako sa Thessalonica. Ano pa dito, relax, para present time. Doon na lang ako sa BGC. Ganun, di ba? Ayoko na sa bundok. Di ba? Doon lang ako sa LA. Ay, kaysa dito sa Pilipinas. Maring mga ganun po, no? May mga ganun pagkakataon na parang kung makaka-relate tayo, nagkakaroon tayo ng undecisive na puso at isipan, lalo na sa ministeryo. Parang natahimik tayo lahat dun, di ba mga kapatid, na may mga pagkakataon, guilty tayo. Yes. Nangyayari po sa atin na marami sa atin minsan magaling lang magsimula, sa simula lang, pero excited sa calling, even sa faith natin. Totoo, Sa mga sa simula, pero pag natututunan na yung the right way, yung landas, kung paano tayo susunod na sa kagustuhan ng Panginoon. Nako! Ayan na, teka, Totoo. parang hindi ko type yan Totoo. Dito muna ako, hindi ka dumediretso. Dito muna ako sa left or minsan dito ako sa right. Teka, hindi pa ako ready. Dumediretso. Kasi yung daan talaga, mahirap. I'm Yes. sure even sa mga pastor natin, challenge Totoo yan, yan. malaki. Dahil makitid. Mhm. Makitid po yung daan. Talagang ito lang talaga ang dapat nating daanan. Masigasig tayo sa faith, naririnig natin yan. Minsan lalo na pag mga bagong nagiging bahagi po tayo ng isang grupo. Pero kapag may pressure na, di ba? Kapag may, or minsan simpleng, mga kinikwento mo sa kaibigan, you're trying to encourage Yes, them, win them. influence them na sali kayo, subukan yung one time lang, just attend the service Yeah. and na-bash or na-criticize. Mm. Wala. Bumitaw ka na rin. Nagpadala ka doon sa nag-criticize imbes na Totoo. ma-impluensyahan mo sila. So, maaaring nangyayari. At actually, hindi maaari. Nangyayari yung ganitong Yes. katulad ng nangyari po sa buhay ni Demas. Ano yung mga bagay, Pastor Chris, na matututunan natin dito sa ginawa ni Demas? Bago ko po ibigay yun, no, to be honest, nakaka-relate ako sa story ni Demas. Kasi once in my life, I've been there. When I was 18, I'm a subscribing pastor. Bata pa po ako noon. And nagbi-mission, ganyan. Yun yung mga una kong experience. Grassroots pastor po yung experience ko. Hanggang dumating sa point, ganun din. Biglang nagkaroon ng compromise sa work. And then, yung love, biglang na-capture ako ng mundo hanggang sa nawala ako at naiwan ko. Nagkaroon din ako ng desertion, actually, which God allowed me to go through for 15 years. At siguro isang bagay na gusto kong maunawaan po natin, lalo na sa mga kapwa ko manggagawa sa Panginoon. Lagi po tayo mag-heart check. Kasi minsan, pagka nawawalan po tayo ng time sa Panginoon because sobrang busy natin dun sa mga activities, sobrang busy natin sa mga sa kingdom more than sa king. Delikado po 'yun. Kailangan marami po tayong panahon. Kung makikita niyo po sa Bible, si Jesus mismo, he at times isolate himself to pray, to have that secret place. Kasi pag wala tayong secret place with that intimacy with God, most likely may secret sin. Mas lalong delikado na sa alone time natin, pwede tayong matukso sa mga maraming bagay. Si Demas nagkataon yung world. For some, nagkaroon ng love of money. For some, nagkaroon ng love sa ibang bagay na pukaw. Hindi na kay God, kundi sa mga bagay na talagang meron pa siyang specific desire.
So yun po yung mga bagay na babantayan natin. Kaya sabi din ni Paul in the Bible is that as we walk, let us be careful how we journey in life, not as unwise but as wise. Yun po. Ano yung mga humahad lang, Pastor Chris? Ano yung mga bagay sa mundo na maaaring humadlang sa connection natin sa Panginoon? Well, the pressure is there, of course. Ano pa ba ang mga maraming makamundong bagay po? Actually, isang factor din yung dahil maraming mga tao ngayon because of social media, they're into yung visibility, yung validation, yung success, 'di ba? Yung wrong definition ng success, yung comfort, convenience, yung mga bagay na yun, materialism, yung love of money, yung mga tinatawag natin approval, and yung some busyness na pwede rin po talagang pumuko ng ating atensyon na mawala sa Panginoon. Kaya tandaan po natin to. If the enemy cannot stop you sa faith mo, he will distract you. Isang factor din po yun, yung distraction. Lalo na po sa time na to, lagi po tayo nasa cellphone, marami tayong nakikita through entertainment. Kaya maging wise po tayo doon sa area na yun. Pagdating sa nangyari kay Demas, sa storya ni Demas, ano po yung gaano kahalaga, paalalahanan natin yung kahalagahan ng katapatan at prinsipyo. Okay. Na baka nakakalimot na tayo, Yes. 'di ba ngayon? Totoo. When it comes to faithfulness, tandaan po natin, ang ganda ng sabi ng Bible dyan, di ba? When we are being faithful to the little, we can be entrusted with much. So, ang faithfulness po, yan din ang word ng sa amin po sa Recent Church this year, which is faithfulness. Marami pong bagay na ang Panginoon na in-entrust sa atin. And kung mali ang pananaw mo sa bagay na yun, kunyari, like kay Demas, no? Kung naging pananaw na niya sa ministry niya is burden, delikado po. Iba na talaga magiging course of direction niya. But pag nakita mo yung pinagkatiwala sa'yo ni Lord, ministry mo, family mo, buhay mo, is a privilege. It's a grace of God. It's a gift of God. Then, pahahalagahan mo yun eh. Bibigyan mo yun ng value. So, magkakaroon ka ng disiplina, magkakaroon ka ng sistema na makakatulong sa paglago mo, lalo na sa relasyon mo sa Panginoon.